tatalakayin natin ang sakit na spondylosis. Kasi ang spine natin, maraming moving parts yan. Kasi gumagalaw ang leeg natin, lower back. Any moving part, pwedeng magkaroon ng wear and tear. Mga kapatid, nakararanas ba kayo ng matinding pananakit ng likod o di kaya'y leeg at balikat? Hindi dapat ipagsawalang bahala yan dahil maaaring spondylosis na po ang inyong nararanasan. Para ipaliwanag ang sakit na ito, kasama po natin ngayong hapon si Dr. Dave Anthony Dizon, isa po siyang orthopedic surgeon mula sa Asian Hospital and Medical Center. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Magandang hapon din po. Pag pinakinggan mo yung spondylosis, parang ano yun? Ang lalim. Ano po ba itong spondylosis? Arthritis siya ng spine. Kasi ang spine natin, maraming moving parts yan. Kasi gumagalaw ang leeg natin, lower back. Any moving part, pwedeng magkaroon ng wear and tear. Pwedeng may bumigay na litid, pwedeng kumapal yung mga buto, and all of those, taken as a whole, comprise yung range ng tinatawag namin na spondylosis. Ano po ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng spondylosis, Doc? We have what we call a functional spinal unit, which means yung isang buto, yung disc na nandun sa gitna nila, and then yung buto dun sa ilalim. Normally kasi 90% ang water content ng disc natin eh. Habang tumatanda tayo, yung process ng spondylosis sets in, nagsisimula yung manuyo. Pag nagsimulang manuyo yan, hindi na niya nakakayanan yung bigat ng katawan, nagsisimula siyang mag-collapse. Parang balloon yan eh. If you press down on a balloon, lumalapad yung balloon. So you press down on the disc between those two bones, lumalapad yung disc. Pag nangyari yun, nagkakaroon ng increase dun sa mobility, yung parang laro ng bawat buto kasi wala na yung mga litid na humahawak sa kanila, parang lumuluwang na. So ngayon, yung nagfo-form ng buto around yung mga litid na yon, pinapatigas niya para hindi na gumalaw. And that causes yung mga tinatawag na bone spurs. Maaari po bang maapektuhan ng spondylosis yung ibang parte o region po ng spine? It can occur sa anywhere along the spine eh. So the spine is divided into 4 regions eh. Cervical sa leeg, thoracic is the upper back area, lumbosacral is the lower back, sacrum, which is actually not really moving. So let's say, kung apektado yung leeg, yung problematic na lugar are yung mga braso. If it occurs dun sa lower back, it's usually yung mga binti yung apektado. Maliban po doon sa ito ay dahil sa pagtanda, pwede rin ba namamana ito? In general, ang arthritis, napansin talaga nila may genetic component. Let's say, maagang nagkaroon ng arthritis yung tatay or yung nanay mo, then maaaring maaga ka rin magkaroon. Risk factors maliban po sa age? Posture actually can be a big issue kung hindi nakadiretso yung katawan mo palagi, occupation-wise, palaging yung mga upo. Maaari din bang mas maagang mag-develop ng spondylosis sa mas batang edad? The spine starts to degenerate pagdating ng 30 years old eh. So it's not surprising na may makita kang features ng spondylosis in people who are older than 30. Ano po ang mga senyales, simptomas na posibleng spondylosis na to? Spondylosis as it is, walang specific na simptomas eh. Yan, it's part of the degenerative process. Let's say may pumasok na pasyente sa akin na nagko-complain ng pananakit ng balikat. Sa x-ray, may nakitang features ng spondylosis sa leeg. Doon ko iisipin, baka nagkukos nga ng problema yung spondylosis. Baka may naiipit na ugat na papunta doon sa balikat, which is causing the pain. In that sense, baka may correlation. Bottom line, it's always important na ma-examine ng doktor yung pasyente and ma-correlate yung imaging na tinatawag, whether x-rays or MRI, before he makes a conclusion na yung nararamdaman ng pasyente is dahil dun sa spondylosis na nakikita. Kung sabi niyo po ay pwedeng walang pain ang spondylosis, so maaari po talagang mapabayaan at lumala ito nang hindi napapansin? Should we be worried na pag hindi naagapan or hindi na-diagnose agad ang pagkakaroon ng spondylosis? It's the same thing as arthritis ng tuhod. Ang arthritis kasi ng tuhod, hindi palaging masakit. Some days, they don't feel a thing. And then, one day, biglang susumpong, masakit. It's the same thing for the spine. Some days kasi yung inflammation, grabe. Some days, walang inflammation. It's a moving part. As you age, as you grow older, as you use your back, talagang hindi mo maiiwasan eh. Lalala at lalala. The only way para ma-prevent mo is wag mong gamitin. But, di ba? That's not possible. Maaari po ba itong mauwi sa mas seryosong problema or kondisyon? To a certain extent,
yes. Let's say yung intervertebral disc, medyo marupok na. Pwedeng pumutok yon and lumuwa yung contents and yung get yung tinatawag na slip disc na pwedeng umipit dun sa nerve which could cause shooting pain down your leg. Yung pong tamang pag-diagnose ng spondylosis ay ano pong mga test? It's essentially a radiographic diagnosis. Makikita lang talaga siya sa MRI or sa X-ray or CT scan. Ano po ang gamutan ng spondylosis? Anti-inflammatory medication, sa mga pain relievers na tinatawag. Physical therapy is also an option. For talking about back pain in general, maraming clinical practice guidelines na lumalabas na yung main recommendation actually is to get lots of exercise. Kasi kahit na yung buto, yung mga joints natin sa spine, hindi na maganda yung kondisyon, kung maganda ang kondisyon ng mga muscles na nagsusuporta dun sa spine, then nakakatulong yun sa pag-relieve ng pain. Ano po ang maaaring paalala sa mga habang bata pa ay paano mapapangalagaan para hindi mauwi sa spondylosis? One way para ma-prevent is really alagaan mo yung likod mo. Paano mo gagawin yon? Good posture. So dapat always sit up straight. If you're in an office setting, dapat maganda yung upuan mo para comfortable ka na na-maintain yung ganong klaseng posture. Very notorious ngayon yung mga gadgets actually. They force you into this particular position. You have to keep your body in as neutral a position as possible. Try to minimize the use of your gadgets to only what you really need to do. Thank you so much for joining us, Dr. Dizon. Thank you. Mga kapatid, ang lagi po naming paalala sa inyo, tamang kaalaman ang kailangan para mapangalagaan ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. O marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Alagang Kapatid. The more common signs. Sa pagdiriwang naman ng Bone and Joint Awareness Week, palalimin natin ang ating kaalaman ukol sa osteopenia. Ang bone mineral density ay kung gaano katigas ang buto mo. Kung nasa normal range ka, kung nasa osteopenic range ka, or kung nasa osteoporotic range ka na. Mga kapatid, bago pa man magkaroon ng sakit na osteoporosis, magkararanas muna ang ating buto ng isang kondisyon na tinatawag na osteopenia. Sa pagdiriwang po ng Bone and Joint Awareness Week ngayong 3 linggo ng Oktubre, himayin natin ang kondisyong ito. Kasama po natin si Dr. Dave Anthony Dizon, isa po siyang orthopedic surgeon mula sa Asian Hospital and Medical Center. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali po. Doc, simulan po natin siguro yung discussion natin dito sa tinatawag na bone mineral density o BMD. Ano po ba ito? Ang bone mineral density ay kung gaano katigas ang buto mo. Kadalasan, makikita to sa isang test, DEXA scan, dual X-ray absorptiometry. May mapapakita na parang grado, yung tinatawag na T-score, na masasabi kung nasa normal range ka, kung nasa osteopenic range ka, or kung nasa osteoporotic range ka na. Kung gaano na numinipis yung Yes. iyong buto po. Yeah. So siguro pinakasimple niyan is normal, and then marupok, which is osteopenia, and mas marupok, which is osteoporosis na. Pag nakakuha ka ng isang BMD testing, sasabihin sa'yo kung yung tinatawag na T-score mo is -1 and above, you're still within the normal range. Between -1 and -2.5, nasa osteopenic range ka na. And then kung -2.5 pababa, nasa osteoporotic range ka na. So marupok na talaga yung buto mo noon. Mataas na yung risk mo for fracture at that point. Ano po ang sanhi, Doc, ng pagrupok ng ating mga buto? Simplest explanation is, again, age-related. Habang tumatanda tayo, nagiging mas marupok yung buto natin. And osteoporosis, osteopenia has a much higher incidence in women compared sa men. Usually, nagsisimula yan around the time ng menopause. Pag nag-iiba na yung mga takbo ng hormones sa katawan ng babae. And dahil doon, yung calcium sa buto mas mabilis na natatanggal kaysa nare-replace. And doon nagsisimula ang osteopenia. Iba pa bang dahilan kung bakit mas marami po ang may osteopenia sa mga babae maliban sa kami menopause? Kayo ina-andropause din naman Yung andropause, it's actually a risk for osteoporosis also. It's just that sa babae, it's much better studied, kumbaga. Kasi ang andropause, walang specific na time Alam lang natin na age-related. Plus, another thing is, women are generally mas magaan kaysa sa lalaki in terms of weight. Opo. And weight is a factor also for osteoporosis. Mas mabigat ka, mas
less yung chances mo for osteoporosis. Mas magaan ka, mas matanda, mas mataas yung chances mo for osteoporosis. May iba rin po bang sakit o kondisyon na konektado po sa osteopenia? Meron kasing tinatawag na secondary osteoporosis din. Ibig sabihin, yung osteoporosis is caused by another cause, may ibang rason. And we know that osteopenia eventually can lead to osteoporosis. So ano yung mga sakit na yon? Usually, mga patients na may problema sa kidney, cirrhosis ng liver, hyperthyroid, kung meron kang isang sakit na kailangan mong gumamit ng steroids for a long period of time. Dok, ano po ang mga senyales, sintomas na posibleng nagsisimula na yung osteopenia? Yun yung nakakatakot dyan. Kasi walang kahit na anong simptomas. Baka nabalian ka na dahil masyadong marupok yung buto mo. And that's, yung tawag doon is a fragility fracture. That is actually one of the more common signs na nagkaroon. And once you get a fracture, yun yung nakakatakot. Kasi cascade na yan. Kung hindi maagapan, kung hindi matreat yung osteoporosis by that time, it can lead to another fracture and then another fracture and then all sorts of problems until pati yung mortality mo, yung lifespan mo, apektado na rin. Paano nyo po babantayan ito? Regular na BMD, check yung bone mineral density mo. Paano po ang diagnosis? In terms of diagnosis, of course, it's best if you consult your doctor to have yourself checked for osteoporosis or osteopenia, particularly if you are above 50 years old. So your doctor will probably do some screening procedures. Most common would be yung osteoporosis screening tool for Asians, yung tinatawag namin na OSTA. It's a chart comparing weight and age, and depending on where you lie, makikita kung ano yung risk mo for osteoporosis. There's also yung tinatawag na FRAX, which is an online tool which your doctor can do, kung saan may mga i-input lang na mga data tungkol sa mga patients, and lalabas doon kung ano yung risk niya for fracture. And with that, one other thing is, if you get a patient with a fragility fracture, one method that has been proven to work internationally is yung tinatawag na FLS, Fracture Liaison Service. Meaning, once the patient goes into the hospital, there is somebody na tututok dun sa pasyente to educate that patient about osteoporosis. And even with medication and follow-up, we will be launching the FLS program of Asian Hospital on October 19, which is the day before World Osteoporosis Day, which is on October 20. Doc, since ang osteopenia na mauwi sa osteoporosis ay dala na po ng pagkakaroon ng edad, huling paalala na lamang po sa ating mga kababayan para na lamang po mas mapangalagaan nila ng maayos ang kanilang kalusugan, partikular na pagdating sa ating mga buto. Ang prevention para sa osteopenia and osteoporosis actually starts habang bata tayo. Ang buto kasi natin, depository yan ng calcium and na-maintain to habang tumatanda tayo. So very important ang a good diet, particularly if you can increase the calcium in your diet. The recommended daily intake for people above 50 is around 1,200 milligrams of calcium per day. Stay away from yung mga bisyo. Smoking, mataas ang incidence ng osteoporosis sa smokers. You don't also want excessive alcohol intake. Excessive caffeine, actually. Get lots of exercise. That's very important. That also helps to build bone mass. You want weight-bearing exercise, so jogging, running, kahit something as simple as walking 45 minutes. Sun exposure, they say around 15 minutes every day just to activate your vitamin D. Dr. Dizon, marami pong salamat sa inyong oras. Maraming salamat din po. Mga kapatid, wag po ninyong kalilimutan ang lagi naming paalala. Tamang kaalaman ang kailangan para patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Manatili po kayo nakatutok, magbabalik pa ang Alagang Kapatid.